Mia Plasca, para magets ninyo na katiwa-tiwala ba itong acting Senate President? I mean, acting Senate ng Sergeant at Arms? Bago siya suspindihin ng ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya ng sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca Oh. sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplasca at nang hinahanap ngayong si Senador Bato. Oh. Narito ang Sabi ko sa inyo, si Aplasca at Bato magkaibigan, mag-best friend eh. 'Di ba? Oo, mag-best friend. So, talagang, well, maganda yung stage play nila, maganda yung acting nila, maganda yung angulo nila, 'di ba? ni Van Mayrina. Biglang napa-alerto ang media sa ito ni Senate Sergeant at Arms, Maura Nada Aplasca. Hindi niya pinakalanan ng arestuin sa Senado. Ng mga oras sa iyo na alam lang ng marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa. Oh. Ang senador na nag-nominate kay Aplasca na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan, nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplasca sa Philippine Military. Oh, so paano natin sasabihin na itong si Aplasca ay mayroong pagmamahal sa ating bayan? Kung mismo ang history nila ay magkaklase sila, mag-best friend sila, sabi ni Tommy Salazar Force, Mau Aplasca will not act if the high leaders of the Senate don't give a go signal through the fire. Tommy Zarazara 4. Sabi ni Rems, the Senate is under topak, under attack. Tapos si Mark Villar, nakita ko, nag-live, di ba tahimik lang yon? Diyos ko. PMA. Ano? Habang naroon na ayon mismo kay De La Rosa, isa si Aplasca sa mga tumulong sa kanya sa academy. Oh. Pareho silang tubong Davao Region. Oh. Oh, parehas tubong Davao Region. Kaya nga yung mga van kagabi na pinakita ko sa inyo, 'di ba? Kasama nandun si John Vic nandun yung PNP 'Di ba? Oh, paliwanag nyo yun yung mga van na puti. Diyos ko. 1987, nang magtapos si Aplasca sa PNA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte. Isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Nang muntik maisilbi kay De La Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Oh. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Ang papakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Ang papakamatay ako para sa'yo. Oh. Dahil sa insidente yan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si De La Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms na inaprobahan naman ng majority ng mga senador. Oh. Bago sa Senado. Oh, 'di ba? Inaprubahan, mga minamahal. Oo, binalik si Aplasca ng majority. Sino nga ba yung majority? Sino yung majority, mga minamahal? Sino yung majority? Yan, sila Alan Peter Cayetano. So, eto na nagko-connect-connect na yung mga dots. Oo, wag din naman nagloloko ang Pilipino. Nagko-connect-connect na yung mga dots Nandito na tayo Nagko-connect-connect na. Wag nyo kaming niloloko. Putragisan kayo. Pinaglololoko nyo pa kami. Kita na dito, mag-classmate sila, in-appoint. Diba, tinanggal yung dating Sergeant at Arms, in-appoint itong si Aplasca ulit ng majority. Diba, mga minamahal? Diyos ko naman. Ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplasca ng House of Representatives noong October 2020. Nabilang sa iba pa niyang naging posisyon ang pagiging director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra Tanimbala. Ang pagiging regional director ng Calabarzon Police at director for operations sa PNP headquarters. Oh. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police. At 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplasca namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 sa ninakaw umano ng isang dayuhang turista noong 2023. Oh. Panahon din niya na ireklamo ng ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Oh. Kinalauna na nagvideo si Aplasca matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kaya po ako nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali,
Bakit nagtatanong ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko? The problem in the airport is not as simple ano. O, diba? Dati palang palpak na. Mga minamahal. Paano naging general to? Ay palpak. Diba? O, sanggang dikit ni Bato, there's no need to question. See, pareha silang taga Davao. Oo, tama lang naman na masuspend, di na makabalik. 'Di ba? So, unti-unti nang nare-reveal yung cast ng shooting incident movie nila. Tapos na yung Batang Quiapo. I mean, tapos na yung ang probinsyano. Diyos ko. Kaya malinaw na malinaw sa video na to, kahit kindergarten, maintindihan natin na niloloko nila tayo. Yan yung sinasabing birds of the same feathers flocks together. Diba, mga minamahal? Ngayon, itong si Trillanes, nanggigigil dito sa mga Rimulya. Oo, mga minamahal, nanggigigil sa mga Rimulya kasi may mga kasalanan to eh. 'Di ba? Nandoon si John Vic tapos lumabas yung puting van na mismong van ng PNP. Eh 'di ba itong si John Vic Rimulya, hawak niya itong si Nartates. Tingnan ninyo yung galit ni yung galit ni Trillanes. Tingnan ninyo, nagawa nyo pang magkape dyan, nagawa nyo pang magtawanan dyan. Under attack ba? Or talagang under topak lang talaga yung stage play ninyo? Tingnan ninyo, itong si Trillanes, galit na galit eh. Mataas yung hinanakit niya, nandyan na yung hayop na yan, hindi nyo pa hinuli. Pinotektahan ninyo, kaya tama lang kung maalis man, itong what do you call this? Itong si Cayetano ngayong Lunes, abangan natin, mga minamahal, bukas, kung ano yung mangyayari. Deserve niya yan. Oo, deserve niya yan. Napanood ka ba nung katatapos lang na or ongoing pa yata na press conference ng DOJ? Hindi ko Hindi pa masyado. kumpleto, parang kaunti lang yung naabutan ko po. Alright, kasi una, yung binabanggit ko kanina, ang hindi ko maintindihan kasi ang sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, andito siya sa Pilipinas, pero if Bato attempts to leave the country, doon siya huhulihin. Kasi sabi niya, it's a mockery of justice system. Kaya doon nandito, hindi hinuhuli kasi under protective custody ng Senado. Una, nilift na Senado yung protective custody kay Bato Pangalawa, anong difference? Ikaw, Senator, anong nakikita mong diferensya? Anong pagkakaiba nung pag siya umalis, arestuhin siya, pag nandito siya, dito lang siya. Parang ganon. Ang palagay ko, ang nais sabihin ni Secretary Bida is, pagka kasi nag-attempt siya lumabas, di may valid warrant, so arrestuhin siya. Pero kasi yung dito, yung sa Senado, ang pagkakaintindi ko kasi noon, out of respect doon sa institution, ayaw nilang magkiskisan, hinahayaan nilang magkusa itong Senado na i-volunteer itong si Bato. Pero palagay ko, lang yon, binibigyan lang sila ng palugit, siguro ilang araw. But eventually, pag hindi talaga nila i-surrender, isa-serve yung warrant. Pagka sinerve yung warrant, wala nang pwedeng humadlang doon. Yan po yan. Kaya nga itong si Senator Risa Ontiveros, Ping Lacson, nag-file ng resolution na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay kusa ng sumama, kusa ng sumuko. Kasi parang binibigyan ng ang may kasalanan nito si Alan Peter Cayetano. Lahat, punot dulo, walang ibang may kasalanan kundi si Alan Peter Cayetano. Sinabi niya na poprotektahan daw itong si Bato de la Rosa. And also, ganun din naman yung sinabi ni John Vic. Nandito ako para protektahan ng lahat, hindi para huliin si Bato. Tangina ninyo. Oo, yan yung masasabi ko sa inyo. Niloloko nyo ang mamamayang Pilipino. Walang ganon. Oo, fugitive, poprotektahan ninyo. Ginagamit ninyo yung Senado para nang sa gayon na protektahan yung mga pugante. Diyan nyo pinatatago. Putragisan kayo. Hindi pwedeng gawing safe space or safe heaven ng mga hinayupak ng mga senador, puganteng senador, ang institusyon na kagalang-galang at karespe-respeto. Diba? Isang quote-and-quote natin dyan. Tangina, si Leila de Lima hinuli sa loob ng Senado. Si Trillanes hinuli sa loob ng Senado. Tapos si Bato may protective order. Puti kayo. Pero sa hinaba-haba ng prosesyon, ika nga, sa dinami-dami nang nangyari, Sentry,
Hindi ba dapat may pananagutan din yung pumigil doon sa pag-aresto kay Senador De La Rosa? Ayoko man pangunahan po, ano, pero base sa impormasyon na kakalap ko, dinedevelop na yung kaso doon. Obstruction of justice yan. Yan. Sino-sino yung mga mananagot doon. Siguro yun na lang pong mga gumagawa ng kaso ang magsasabi nun. Kasi po sana kasi 'di ba parang ang sa dinami-dami ng nangyari natatabunan yung issue na merong kinumpirma ng ICC na meron ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa. So dapat ang normal na rekurso na dapat nangyari ay inaresto siya. Pero hindi siya na-aresto. So paano po tayo ngayon? Saan tayo ulit magsisimula para nga matapos na tong issue na to? Ngayon po na pinatakas nila si Bato, ang first order of the day is magkaroon ng national manhunt, nationwide manhunt. At siguro naman ngayon na kinumpirma na ng DOJ na valid yung warrant, gagalaw na itong si Secretary John Vic Remulla at hahanapin niya. Kasi remember, noon lang Miyerkules nakikipagtawanan pa siya kay Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Oh. Tapos sinabi niya po, proteksyonan pa niya. Hawak niya na Oo. Di ba? Totoo. Sabi ko nga, is either kakampi na ito ng mga Duterte o namamangka sa dalawang ilog o hindi niya alam yung trabaho. Yan yung sinasabing namamangka, mga minamahal, sa dalawang ilog. Oo, tama. Mga minamahal. Yan yung right term. Oo, kasi nandyan ka na, hawak mo na yung bit. Pinalaya mo pa, putragisan ka, John Vic, tarantado ka, Cayetano, tarantado ka. Hawak nyo na yung bit. Oo, nandyan na nandyan na si Bato. Ano yung ginawa ninyo? Pinalaya nyo pa. 'Di ba? Niya. In any case, napakawalan na. So back to zero. Ngayon nasa poder na nila or may capacity silang hanapin yung itong si Bato de la Rosa through the PNP, sana naman gawin na nila this time. I don't know, tama ba yung narinig ko kanina na yung sabi ni Secretary Bida, hindi manhunt Walang manhunt tama ba? Parang yun ang binanggit ko. Paano walang... Ganito kasi yan. Sinasabi, mga minamahal ng mga DDS, ito yung sinasabi ng mga DDS, si Bato de la Rosa, hindi pwedeng arestuhin kasi nasa Senado, mayroong protective custody order. Mayroong parang may batas sa Senado, parang immune. May immunity si Bato. Protective custody order, ganyan. Ngayon, kung itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mayroong tinatawag na protective custody order, bakit kailangan niya pang tumakas? Kung alam niyang wala siyang warrant of arrest, bakit kailangan niya pang tumakas? So alam niya na meron talaga siya. Totoo, alam niya sa sarili niya na huhulihin siya. Kaya ang ginawa niya, nag-escape na lang siya. Gumawa sila ng tensyon sa loob ng Senado. Ngayon, ang daming involved. Si John Vic, si Boying. Hindi ako naniniwala kay Boying na hindi binigay ng Senado. Bakit? Sinabi ba ni Boying sa atin kung sino ba yung nagtanggi? Kasi ganito sinabi ni Boying Remulla sa isang report na hindi tinanggap ng Senado ang hiling nila tungkol dito sa mga minamahal, tungkol dito sa CCTV footage. Ang tanong, sino yung tumanggi? Dapat malaman natin, sino ang tumanggi? Gets ninyo, mga minamahal, sino ang tumanggi? Yun yung tanong dyan Gets? Kanina wala daw manhunt against Senator Bato. Paano yun? Unang-una wala naman kasi sa wala sa mandato ng DOJ yon. Sa kanila lang yung pag-prepare ng mga legal justifications for any arrest. Pero ultimately, ang mag-aaresto nito ay yung mga law enforcers, is either NBI or PNP. Now, given the limited capacity ng NBI, it will fall sa PNP. Kaya yun po yun. And yung PNP is under the DILG. John Vic. Yun ang problema natin. Yun nga sino yung dapat gumawa ng force? yung ganyan. NBI ba talaga o PNP? Hindi ba nagkakaroon ng kalituhan dyan? PNP. Hindi po.
while the primary arresting team was the NBI, pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that. Oo. Ang meron yan ay ang PNP. Oo. So PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga, hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho nun. Di ba sinabi ko na, nasa inyo na yan. I-cordon nila yung area na yan. Totoo. Porous yan. Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya na gawin mo yung trabaho mo. Ayan na, andyan na. Oo. Huwag mo naman patakasin. I was challenging him. Di ba? Eh, Di ba dapat wala, di ba dapat nung araw lang na Kaso pinatakas. Yan yung punto. Huwag patakasin kaso pinatakas. Inuna pang pagla-live, inuna pang pagpe-press con, kaysa tupagin ng trabaho. Gets ninyo, mga minamal? Ganyan po si John Vic Rimulya. Ito namang si Boying sa ombudsman, hindi man lang ginawa yung parte niya. Oo, parang selective justice po tragisan. Hindi nga natin alam kung totoo nga bang... sige, sabihin na lang natin na inisyuhan niya ng subpoena para sa CCTV. Ngayon, hindi sa akin malinaw. Sino ba yung tumanggi sa Senado? Pangalanan mo para alam namin. Hindi pwedeng sabihin na tumanggi ang Senado. Sino ba ang tumanggi? Sinong senador? Sino? 'Di ba mga minamahal? Sino? Oh. talaga meron ng kumusta na nangyayari sa Senate habang nandoon pa sa loob si Bato and kung merong hinala na po pwedeng lumabas, di ba dapat nagkaroon ng checkpoint? Yes. Totoo yun. Wait lang. Kung ilang Totoo yun. Dapat nagkaroon ng checkpoint. Kaso walang nangyaring checkpoint. kilometer radius doon sa pwedeng labasan away from the Senate building. Hindi, doon pa lang sa labas, sa perimeter. Talaga na-cordon na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya eh. Di ba nga, sinasabi niya, may dragnet siya, no? Oo. 10,000 pulis. Oo. Yun lang eh, napakasimple no, pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato to make sure na protektado, quote-unquote, di ba? Kaso hindi ginawa. Lahat sinabi lang niya, pero wala siyang ginawa. Literal na boy press con. Lahat sinabi, walang ginawa, walang kinilos. Ganon si John Vic. 'Di ba yung gusto niyang magmalinis pero ang nangyari mas lalo tuloy siyang nasira. Pinabayaan eh. Ganon, pinabayaan niya. Mga minamahal, pinabayaan niya. Pinabayaan niya. Kiming Bernard, nag-press con siya, tawanan siya doon sa grupo nila kay Tano, nakipagkamayan pa siya kay Bato de la Rosa, tapos umalis siya. Ni walang binilin. Tapos, kaya nga, ang kadali-daling nakalusot. Itong si Bato. Dumaan sa sa Senate. Parang sinasabi ni Trillanes na merong sabwatan nga. Merong nga nangyaring sabwatan. Meron. Nakipagkamayan pa kay Bato. Meron nga. Walang iniwan na team eh. 'Di ba? Tapos makita-ngita natin mamaya sa isang news. Puting van gamit ang pulis ng PNP. Umalis. Anong ibig sabihin nun? May nagpatakas. Wala man lang checkpoint din na nangyari bago pag-alis. Tragisan yan. Senado na yan. Palpak, palpak. Building dumaan yata Doon sa sa GSIS. Sa garahe. Sa garahe, GSIS. oo. Doon dumaan. Sa kotse mismo, ang nagmamaneho, si Robin Padilla. Oh, Kaya si Robin Padilla, may kakaharaping kaso rin yan. obstruction of Being justice. a fugitive. Ano? So, maraming gagawa ng kaso, but that's for another day. Pero dito, napakasimple ng trabaho niya. Ngayon, magmamanhan ka, ang daming resources na gagastusin mo.
Mga problema ka, mabigat yan. Alright. Diba? Magmamanhan ka, ngayon ka palang kikilos, ay nandyan na sa harap mo. Nandoon na eh, nakamayan mo na si Bato, tas ngayon ka palang kikilos ng manhunt. Putragisan talaga na itong mga rimulya na to. Lalo ka na, John Vic, tragisan ka. Ngayon ka pa kikilos, oo, public pressure ba? Oh, di ba ban ninyo yung PNP? Tas ngayon itatanggi ninyo, wala kayong kinalaman. Eh putik, kung nandoon ka, hinuli mo, eh di sana hindi nakatakas. Kaso nang ginawa mo, inuna pa ang press con. May pa 10,000 ka pang nalalaman. Nauhuli kay Bato. Pero ano yung nangyari sa 10,000 Wala kang iniwan doon ni isa? Or talagang pinatakas mo? Pinatakas ninyo. Oo, kayong may kaalaman, pinatakas ninyo. Putragisan kayo. Etong mga rimulya na to, nanggigigil ako eh. Etong kamay ko, oo, hindi ko ititigil kakadot-dot sa kanila. Putik na yan. Gets nyo? Tayo. May mga lumulutang kasi, may mga lumabas na meeting, yung video ng meeting, na may lumulutang na idea na under custody ng PNP si Senator Bato. In fact, nag-request pa nga doon si Bato, baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto doon sa White House. Anong take nyo dyan, Senator? Wala akong ganong basis. Palagay ko yung mga ganon, mga buladas na lang nila yun eh. That was before his escape eh. Oo. Diba? Oh, ngayon ipapakita ko sa inyo yung van. Yung van, mga minamahal na ginamit yung van. Huwag nyo kaming niloloko. Nanggigigil ako. Yung van. Ito, yung sekretong umalis sila. Ito, mga minamahal, inilabas ang hinihinalang sasakyan, yung van.